Hello guys, meron tayong sasagutin dito na tanong ng isang tagapagsubaybay natin. So ito yung kanyang katanungan. Good day, Lods. Meron po akong girlfriend at madalas po kaming maglabing-labing. Wala naman sanang problema, Lodi. Kaso hindi ko na makayanan ang amoy ng kanyang ari. Ayaw kong sabihin sa kanya kasi baka masaktan siya. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana matulungan mo ako, Lods. Oh, ganun ba? Hello guys. So, ang topic natin for today, bakit nga ba may hindi kanais-nais na amoy ang ng babae? Oops, hindi ko nilalahat ito pero sadyang may mga ilang kababaihan na ganon talaga. At madalas, ang unang-unang nakaka-experience niyan ay yung kanyang partner. Ganon po yon. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, whoops, disclaimer muna tayo, okay? Alam nyo, sa mga ganitong usapin, yung mga amoy na yan, basta yung amoy na hindi naman sobra-sobra at hindi nakakasulasok sa pang-amoy ng lalaki, kayang-kaya namin tanggapin yan kasi yung amoy ng inyong ari, ng inyong pichi-pichi, normal lang yan. Basta walang infection yan, walang amoy na hindi na kayang tanggapin ng aming ilong, okay na okay sa amin. Alam nyo kasi, may normal na amoy yan at kadalasan yung amoy na yan, kapag naamoy ng mga lalaki, ay mas nagdadagdag pa yan ng gana sa lalaki. Huwag naman yung sobrang malakas at talagang mapapaatras yung lalaki. Okay? So, eto, ating alamin ang mga dahilan kung bakit ba nagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy yung durian ng babae. So, at number 1, ito, yung personal hygiene. Yan lang naman Alam nyo kasi, normally, sa lahat, babae man yan or lalaki, kapag pinabayaan mo yung hygiene mo, ito yung kalinisan mo sa katawan, hindi ka na naliligo, hindi ka na naghuhugas, ilang araw ka nang nanggigitata, ay siguradong yung amoy dyan, siguradong talagang nakakasulasok na, okay? Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Dahil yung part na yan ng iyong katawan, maraming bakterya dyan. Dahil yan ay moist lagi. Ibig sabihin, laging basa, di ba? Kaya mas pinamumugaran ng mga bakterya yan. Paano? Kapag hindi ka na naglilinis, yung mga bakterya dyan, mas dumadami yan. Talagang nagmumultiply sila ng napakabilis. Kaya yung amoy dyan, talagang hindi na kanais-nais, di ba? Kaya dapat bilang mga babae, dapat maging conscious kayo sa katawan nyo, lalong-lalo na sa parte na yon. Kapag meron na kayong partner, di ba? Hindi ko nilalahat ang mga kababaihan, okay? Kasi likas talaga na karamihan sa ating mga Pilipino ay malilinis, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Pero tulad ng sinabi ko, meron pa rin ilan na talagang tamad, literal na tamad kasi mismong sarili nila ay napapabayaan na. Ang kaso dyan kasi, madalas yung sarili mong amoy ay hindi mo na naaamoy kasi na-immune ka na sa amoy mo. Ang makakaamoy na lang dyan ay yung mga taong nakapaligid sa'yo. Ganun yun. Regular na paglilinis ng katawan mo, siguradong mawawala yung mga amoy na hindi ka nais-nais dyan. Okay? So, be aware at be conscious bilang babae sa parte na yan ng iyong katawan. Okay? Mas lalong gaganahan yung partner mo para hindi siya magsasawa at hindi siya aatras dyan kapag siya ay napunta sa parte na yan ng iyong katawan, di ba? So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung bacterial vaginosis. Oh, so ito ay isang parang infection siya, pero hindi siya yung nakakahawa. Yung STI, hindi po siya ganun. So, hindi siya sexually transmitted infection, di ba? So, ito, mas nangyayari ito sa mga babaeng active sa S. Kung ikaw ay active sa ganyang usapin, dapat maging aware ka na maaring ikaw ay magkakaroon ng ganyang infection, okay? Nadi-disrupt yung normal na state ng paligid ng iyong ari. Ganun po yun. Kaya nagkakaroon ng mga hindi ka nais-nais na amoy. Ang symptoms niyan, nagkakaroon ka rin ng mga discharge, yung mga maputi, na parang gray na discharge na lumalabas sa iyong puwerta. Ganun po yun. So, ano nga ba
ang maaring gawin dito? Siyempre, pag nakaranas ka ng ganyan, dapat magpa-check up ka na sa iyong OB, okay? Para maresetahan ka ng tamang gamutan. Nagagamot naman yan ng mga antibiotics kasi ang cause niya talaga is bacteria din due to hormonal imbalance, kaya siguro nagkakaroon ng increased presence of bacteria dyan sa area. Yun ang nagkakos ng masamang amoy dyan sa iyong puwerta. Okay, so para sa mga active, maging aware kayo. Kapag nakaranas kayo ng ganyan, magpa-check na agad sa iyong doktor. Okay? Number 2. Number 3, ito yung trichomoniasis. So ito ay isa ng nakakahawang sakit. Nakukuha mo ito sa mga partner mo na merong infection. So ibig sabihin ito ay isang STI or sexually transmitted infection or disease. Ganun po yun. So medyo nakakahawa talaga ito, di ba? Ang sanhi nito ay dahil sa isang parasite. So parasite yan. So ang pakiramdam mo dito ay talagang makati at talagang may burning sensation ka na nararamdaman. Makati, mahapdi, makirot, may parang pakiramdam na hindi ka nais-nais talaga. O, di ba? Tapos meron ka ring discharge dito. Yung parang greenish, tapos greenish, yellowish, ganon. Tapos talagang yung amoy talaga ay literal na mabaho. Ang sabi doon is para siyang fishy smell. Nabubulok na amoy, ganon po yung amoy ng ganyan. So, kapag nakaranas ka na ng ganyan, diretso ka na sa iyong doktor para resetahan ka na ng gamot. Yan naman ay nagagamot ng mga antibiotics. Okay? So huwag kang mag-alala. Mas matatakot ka kapag pinabayaan mo yan. Kasi kapag pinabayaan mo yan, nako, magkakaroon ng iba't ibang komplikasyon yan sa katawan mo kapag hinayaan mo. Huwag matakot. Okay? Normal yan sa mga talagang active at papalit-palit na mga partners. Talagang hindi maiwasan yan. Kaya dapat kapag alam mo sa sarili mo na papalit-palit ka ng mga partner at may naramdaman ka ng kakaiba dyan sa ari mo, diretso ka na sa iyong doktor. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot kasi yung mga doktor, mga professional yan. Kayang-kaya nilang i-handle yung mga ganyang mga cases. So ayan po, ang number 3. Number 4, ito naman yung kapag meron ng period before, lalo na yung after ng babae. Kasi alam nyo, kapag bago-bago pa lang na natapos yung period ng iyong girlfriend or partner mo, merong amoy yan na naiiwan na hindi nawawala muna. Pero sa paglipas ng araw, mawawala din yan, lalo na pag talagang malinis na malinis yung babae. Pero talagang nakadikit na yan dyan lalong-lalo na kapag katatapos pa lang ng period. May ibang amoy yan na matapang, na parang metallic na amoy, na paano ba i-explain? Basta ganun, medyo malakas yung amoy. So, kapag alam mo na katatapos lang ng partner mo, siguro huwag ka muna dyan. Huwag ka munang mamasyal dyan sa parte ng katawan na yan. O, di ba? Hayaan mo muna si Junjun na siya ang pumunta dyan. Huwag muna ang iyong mukha. Huwag ka munang sumubsob dyan. Okay? Para hindi mo muna maranasan yung amoy na yan. Di ba? Ilang araw lang yan, sigurado. At mawawala din yan. Okay? Normal yan sa cycle ng mga kababaihan. Number 4. 2,000 years later. So, ayan po ang mga sanhi or dahilan ng hindi ka nais-nais na amoy sa ari ng babae. Sana ay nasagot ko yung tanong ng ating taga-subaybay. Okay? Sana mapanood mo ito at alam mo na kung ano yung mga sanhi ng mga hindi ka nais-nais na amoy dyan sa ari ng iyong partner. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.